Matulis ang tingin ko sa asawa ko. Sa harap, NG lahat, NG empleyado niya. Nakuha niya akong ipahiya at ipagtabuyan. Dahil lang sa suot kong simpleng damit. Nandiri silang lahat sa akin. Pero hindi nila alam. Maya-maya lang, may ipapakita ako na magpapanganga sa kanilang lahat. Ang araw na ito sana ang isa sa pinakamasaya at pinakanakakaprut na araw sa buhay ng asawa ko. Matapos ang ilang taong pag-akyat mula sa ibaba. Paglunok sa napakaraming rejection. At walang pagod na pagtatrabaho. Ngayong gabi, may engrandeng party ang kumpanya nila. Hindi lang ito basta anniversary ng kumpanya. Gabi rin ito ng malalaking promotion. Sa wakas, nakuha na ni Anton ang posisyong director. Isang pangarap na lagi niyang inaasam simula pa nung bago kaming kasal. Tandang-tanda ko pa kung paano kami nagsimula sa wala, dati. Nakatira lang kami sa isang maliit na inuupahang apartment sa Eskinita. Na laging tumutulo ang bubong kapag umulan ng malakas. Ako ang lahing naninigurado na plansado ang polo niya. Kahit kupas na ang kulay nito. Ako rin yung palihim na nag-iipon mula sa barya-baryang sukli sa palengke. Para lang maibili ko siya ng mayos na black shoes para sa job interview niya. Ginawa ko ang lahat ng sakripisyong yon ng buong puso. Wala akong naging reklamo. Kasi mahal ko siya. At naniniwala ako sa kakayahan niya. Kanina pang umaga. Iba na ang kilos niya sa bahay. Mas maaga siyang gumising kaysa sa nakasanayan. Ang tagal niya sa harap niyang salamin. Inayos niya ang buhok niya. At sinuot ang mamahaling suit na binili niya lang last week. Yung presyong sweet na yon katumbas ng 3 buwang budget namin sa pakain dati. Pinakmasdan ko ang malapat niyang likod mula sa pinto ng kwarto. Nakangiti ako. Proud na proud. Nakasuot lang akong pambahay na duster na lagi kong ginagamit. Sabay dalang ang paborito niyang black coffee. Pero nung nilapak ko yung kape sa ibabaw kong vanity table, sinulyapan niya lang ito. Hindi man lang siya. Thank you. Bakas ang tensyon sa mukha niya. Pero may halong kayabangan na rin isang ugaling madalas ko nang mapansin sa kanya lately. Busy siya sa pagayos ng necktie niya. Sinisigurado niyang perfect ang itsura niya at walang kahit anong gusot. Sinubukan kong makipag-usap ng malumanay. Pinaalalahanan ko siyang mag-almusal muna bago umalis. Pero tumanggi siya. Nakmamadali raw siya. Ngayong gabi raw kasi ang magdedetermina ng lahat. Ang gabi kung saan kikilalanin siya nga magabik boss ng kumpanya. Tumango ako at naintindihan ko naman. Tinanong ko siya kung anong oras ako pwedeng sumunod sa party. Pakarinig niya sa tanong ko. Biglang tumigil ang magakamay niya. Lumingon siya sa akin na may tingin na hindi ko mabasa. Halong pagalangan at pangmamalit. Sa malamig na boses. Sinabi niya na hindi ko na kailangang mag-abala pang pumunta. Sobrang formal dafnge parte. Exclusive lang para sa mga high society. At ayon niya raw na out of place ako run. Dinagdag pa niya na ang palagi kong simpleng pananamit ay hindi babagay sa kislap ng even na yon ang masalitang yon. Parang maliliit na tinik na tumusok sa dibdib ko. Pero pilit kong iwinaksi ang masamang pakiramdam. Inisip ko na lang na baka kinakabahan lang siya. At gusto niyang maging perfect ang lahat. Pagkaalis niya, hindi ako nagmukmok. Naging busy ako sa pag-ayos ng sarili kong plano. Alam kong mataas ang pride ng asawa ko. Pero alam ko rin na bilang asawang sumuporta sa kanya mula sa pinakababa. May karapatan akong celebrate ang historic moment na ito kasama siya, tanghaling tapat.
Pumunta ako sa orphanage na matagal ko nang sinusuportahan ng palihim. Nag-spend akong time sa mabata. Tinuruan ko silang magbasa at nakipaglaro ako. Tinanong pa nga ako ni sister kung bakit hindi ako nag-ayos para sa party ngang mister ko. Ngumiti lang ako. At sinabing may maliit akong surprise para sa kanya. Bandang hapon. Nakihiram ako ng kusina sa orphanage para ipagbake ang asawa ko ng paborito niyang cake. Hindi ito yung extravagant na cake na may edible gold. Naisaserve sa 5-star hotel kung nasaan ang party niya. Isa lang itong simpleng chocolate cake. Gamit ang recipe ngang yumaong biyenan ko. Ang tsake na ito ang lagi kong ginagawa nun. Tuwing may na-achieve siyang maganda. Kahit nung nakabenta lang siyang isang maliit na produkto dati. Dinedesignang ko ito ng maingat. Sinusulatan ko nga nakakaprout na salita sa ibabaw. Binalot ko ang kake sa isang mayos na box. Umasa ako na pakakita nga, asawa ko rito. Maalala niya ang lahat ng matatamis na pinahirapan namin ng makasama. Kinagabihan. Nakayos na ako para umalis. Tumayo ako sa harap ng maliit kong cabinet. Walang kumikinang na evening gown. Walang diamond jewelries. At walang maka-branded na bag. Kinuha ko ang isang puting long-sleeve cotton shirt na malinis. At isang decenteng dark-colored na slacks. Ito na ang pinakamagandang damit ko ngayon. Damit na sa tingin ko ay sapat na. At kagalang-galang para umaten sa kahit anong event. Nag-light makeup lang ako. Sinuklay ng maayos ang buhok. At nagsuot ng komportableng flat shoes. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Sample. Walang bakas ng yaman. Pero sa likod kasimplihang gito. Dala ko ang pusong puno ng pagmamahal at pride para sa lalaking tinatawag kong asawa. Hindi ako nakbook ng mamahaling grab car. Imbes. Nakangkas ako para makalusot sa matinding traffic ng Metro Manila. Habang nasa biyahe, dama ko ang lamig ng hangin sa mukha ko. Lumipat ang isip ko sa makalumang alaala. Hindi alam ng asawa ko ang isang malaking sikreto. Na matagal ko nang itinago mula sa kanya. Hindi niya alam. Na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan at pinaglalaanan niya ang dugot pawis. Ay kababentalang sa isang malaking conglomerate group at lalong wala siyang kaalam-alam na ang tunay kong pamilya. Ang main owners ng conglomerate na yon. Simula pa nung mag-boyfriend pa lang kami. Sinadya kong itago ang tunay kong pakatao. Tumakas ako mula sa aninongang yaman ng pamilya namin. Kasi gusto kong makahanap ng lalaking totoong. At mamahalin ako kung sino ako. Hindi dahil sa pera o kapangyarihan. Pumasa ang asawa ko sa test na yon nun. Minahal niya ako nung nagpanggap akong isang mahirap na ulila. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na pananatilihin kong sikreto ito. Hahayaan ko siyang umasenso at maging successful gamit ang sarili niyang sikap. Paminsan-minsan. Lihim kong ginagamit ang impluensya ng pamilya ko. Para lang masigurong hindi mababankrupt ang kumpanya niya. Pero hindi ko siya kailanman binigyan ng instant na posisyon. Tumigil ang sinasakyan kong angkas sa mismong tapat ng isang napakagarang 5-star hotel sa BGC, pagkatastas ng building. Kumikinang dahil sa mga crystal chandeliers na nagre-reflect ang golden light. Nakapila ang mga latest model ng luxury cars, papasok sa lobby. Bumababa ang mga bisitang nakakasilaw ang magasuot. Bumaba ako sa motor. Nagbayad. At maingat na binitbit ang kahon ng cake. Huminga ako ng malalim. Kinumbinsi ko ang sarili ko na ang pagmamahal at malinis kong intensyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng luho na nakikita ko. May tiwala sa sariling nakhlak at ako papasok sa maliwanag na lobby. Handang ibigay ang pinakamatamis
na-surprise sa asawa ko. Hindi ko alam. Na ngayong gabi pala. Ako ang makakatanggap ng pinakamapait na surprise sa buhay ko. Papasok pa lang ako sa revolving glass door. Sumalubong na agad sa balak ko ang lamig ng central aircon. Ang lawa ng main lobby. Imported marble ang sahig. Sobrang kinang. Kaya kong makita ang reflection ng luma kong sapatos. Amoy mamahaling pabango ang hangin. Humahalo sa amoy ng mga fresh lilies na naka-aranje sa malalaking vase sa bawat kanto. Sa paligid ko. Naglalakad nang may poise ang mga tao. Nakasuot ni designer suits ang malalaki. Ang magababay naman. Naka-elegantang evening gown. Kumikinang ang mga alahas sa ilalim ng chandelier. At may bitbit na malilit na designer bags na baka katumbas ng presyo ng inupahan naming apartment noon. Tumayo ako roon ilang segundo. Mahigpit ang hawak sa cake box. Bigla kong naramdaman na parang out of place ang suot kong white polo at slacks. Parang isang basahan na nalaglag sa gitna ng silk exhibit. Naglakad ako. Pinilit kong ignore ang mga mapanghusgang tingin ng ilang bisitang nakasalubong ko. Nang papalapit na ako sa eskalator papunta sa grand ballroom sa second floor, isang security guard na naka-full uniform ang humarang sa daan ko. Matangkad at malaki ang katawan niya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may mukhang nahihinala. Sa boses na pinipilit maging polite pero halatang nang mamaliit. Tinanong niya kung saan ako pupunta. Kalmado akong sumagot na attend ako sa anniversary party ng kumpanya ng asawa ko sa main ballroom. Kumunot ang noo ng guard at hiningi ang invitation card ko. Natihilan ako. Siyempre. Wala akong invitasyon, dahil pinagbawalan nga ako ni asawa kong pumunta. Sinubukan kong ipaliwanag na asawa ako ng isa sa mga newly promoted na direktor ngayong gabi. At gusto ko lang magbigay ng surprise nung gumitin ng tipid ang guard. Isang ngiting parang nang iinsulto. Sinabi niya na kapag walang physical invitation o special ID, walang pwedeng pumasok sa VIP area. Lalo na daw at hindi pumasa ang suot ko sa dress code ng event. Kumirot ang dibdib ko sa pagtaboy niya. Pero hindi ako sumuko. Tumayo ako ng tuwid. Nagsalita ako ng malinaw at may autoridad. Nakiusap ako na kung pwede pagbigyan niya ako. Dahil, papasok lang ako saglit para ayabot itong tsake. Nakakuha ng atensyon ang maliit naming pagtatalo. Lumapit ang isang babaeng receptionist. Nawa siya siguro sa itsura ko kaya bumulong siya sa guard. Marahil ayaw nilang gumawangang eksena sa main lobby na puno ng VIP guests. Napabuntong hininga ang guard at sa wakas ay pinadaan ako. Binigyan niya pa ako maring warning na huwag daw akong gagawang gulo sa loop. Nag-thank you ako at mabilis na sumakay sa escalator. Pagdating sa second floor, sinalubong ako NG live classical jazz music. Ang double doors and ballroom, nagawa sa inukit na kahoy, ay bukas ng malaki. May dalawang ushers na nakaduty pero busy. Silang inaasikaso ang isang grupo ng bisita. Sinamantala ko ang pagkakataon para makapasok. Pagapak ko sa loob. Pakiramdam ko pumasok ako sa ibang mundo. Sobrang gingrangji na lugar. Nagbibigayang romantic at dim na ilaw ang mga chandeliers. Nakaayos ng perpekto ang mga round tables. May malinis na puting mantel at kumikinang na silverwares. Nag-iikot ang mga waiters na naka-uniform. May dalang tray ng iba't ibang kulay ng wine at mga finger foods na ni hindi ko alam ang pangalan. Napapalibutan akong luho sa lahat ng anggulo. Naglakad ako ng dahan-dahan. Tumabi ako sa medyo madilim na parteng kwarto. Hinanap ng mata ko ang asawa ko.
Bumilis ang tibok ngang puso ko. Nakakakaba. Pero na-excite din akong makita ang gulat niya kapag iniabot ko ang bake kong cake. Sa gitna ng dagat ng mataong nakasuot ng mamahalin. Nahagip din siyang mamata ko. Nakatayo siya malapit sa main stage. Ang gwapo. Ang kisi. At ang formal tingnan. May hawak siyang crystal wine glass. Tumatawa ng malakas kasama ang ilang matatandang lalaki. Nasigurado akong mga executives at board members ng kumpanya. Mukhang enjoy niya ang moment. Parang ipinanganak siya para mapabilang sa high society na ito. Pero dahan-dahang nawala ang ngiti sa mukha ko nang dumapo ang tingin ko sa taong nakatayo sa mismong tabi niya. Isang napakagandang batang babae. Nakasuot siya ng fitted na maroon, sleeveless evening gown na bumakat sa sexy niyang katawan. Litaw ang makinis at maputi niyang balat, eleganteng nakaayos ang buhok niya. At may kumikinang na diamond necklace sa kanyang lig. Ang nakpasikip ngang dibdib ko ay ang distansya nilang dalawa. Sobrang lapit ngang babaeng yon sa asawa ko. Paminsan-minsan. Kapag tumatawa ang asawa ko sa joke-in kausap niya. Hinahawakan ng babae ang braso niya ng napaka-natural at intimate. Yumuyuko pa ang asawa ko para pakinggan ang binubulong ngang babae sa tenga niya. Tapos sabay silang tatawa. Na parang may sikreto silang dalawa lang ang nakakaalam. Kilala ko ang babaeng yon. Isa siya sa manager sa opisina ngang asawa ko. Ilang beses na siyang na-mention ng Mr. ko bilang katrabaho na tumutulong sa kanya sa mga important projects. Pero base sa nakikita ko ngayong gabi, hindi sila mukhang normal na makatrabaho lang. Nagsimulang manginig ang kamay kong may hawak ng cake box. Isang malamig at masakit na pakiramdam ang gumapang mula sa mga paa ko pataas sa dibdib ko. Ito ba ang tunay na rason kung bakit niya ako pinagbawalang pumunta? Dahil ba nahihiya siya sa simpleng itsura ko o dahil gusto niyang maging malu? Kasama ang babaeng naka-red dress na ito, nakakaigulo ang masasamang isip sa utak ko. Pero pinilit kong iwaksiyon. Hindi ako pwedeng mag-isip ng masama kung walang pruweba. Sobra-sobra na ang isinakripisyo ko para sa kasal na ito. Hindi ko hahayang sirain ito ng sarili kong insecurities. Kailangan ko siyang lapitan. Kailangan kong ipakita na nandito ako. Bilang legal na asawa niya na sumuporta sa kanya nung mapanahong wala pa siyang binatbat. Buang loop kong inayos ang kwelyong polo ko. At nagsimulang maglakad sa gitnang maraming tao. Ang presensya ko ay parang batong itinapon sa kalmadong lawa. Unti-unting napahinto ang mga tao sa kwentuhan nila habang nilalakpasan ko sila. Nakatitik sila sa suot ko. Narinig ko ang mga matutulis na bulungan na halatang si Nadia nilang iparinig sa akin. Sino yung babaeng yan, janitress ba na naligaw ng kwarto? My God. Tingnan mo yung damit niya. Saan ba galing yan? Umugong sa tenga ko ang mga masasakit na salitang yon. Naginit ang mukha ko. Bawat hakbang ko, parang ang bigat-bigat. Pakiramdam ko. Libo-libong mata ang nahuhubad sa dignidad ko, punok pandidiri at panghahamak. Pero hindi ako yumuko. Nakatingin lang ako ng diretso sa asawa ko. Hindi niya pa rin napapansin ang presensya ko. Pabilis ang paglapit ko. Ilang hakbang na lang. Kakaigap niya lang. Sa wine niya. Nang tuluyan akong nakatayo sa likuran ng grupo nila, huminga ako ng malalim. Inipon ko ang lahat ng natitirang tapang sa puso ko. Tapos, sa boses na malinaw, at sapat ang lakas para marinig sa gitna ng musika. Tinawa ko siya ng buong lambing. Handa ko nang iabot ang cake na dala ko. Bilang tanda ng pagmamahal ko. Tab. Malumanay kong tawak. Pero sapat ang linaw para humiwa sa ingay na kwentuhan at musika
sa loob ng napakagarang ballroom. Sa segundong giyong, napatigil sa pagtawa ang asawa ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kaninang relax at confident niyang postura. Biglang nanigas ng maktama ang mga paningin namin. Hinanda ko na ang pinakamatamis kong ngiti. Ang parehong ngiti na ibinibigay ko sa kanya tuwing umuwi siyang pagod at nawawalan ng pag-asa. Itinas ko ng kaunti ang kahon ng kake. Umasa akong makikita niya ang sinseridad ko sa likod simpleng itsura. Pero hindi saya o gulat ang nakita ko sa mukha niya. Isa itong napakalala at nakakatakot na reaksyon. Yung maaliwalas niyang mukha. Namutla. Tapos valapang, ilang segundo. Namula sa sobrang galit. Lumaki ang mga mata niya. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa matinding panik at gigil. Nagiting ang panga niya. Ang kamay niyang may hawak ng crystal glass ay nanginginig. Parang nagpipigil ngang isang bomba na sasabok anumang oras. Eksakto sa sandaling yon. Parang nakipagsapwatan ang tadhana para gumawa ngang isang trahedya. Ang live jazz band sa kanto ay biglang nakbago en tempo at humina ang volume ang musika. Kaya biglang tumahimik ang paligid namin. Lumingon sa akin ang ilang business partners ng asawa ko. Tiningnan nila ako mula ulo hanggang paa. Punog pagtataka. Tapos nakatinginan sila na nakakunot ang nu. Nakatayo pa rin ako roon. Pilit kong pinapanatili ang ngiti ko. Kahit ang tibok ng puso ko ay sobrang sakit na, humagbang ako palapit. Balak ko sanang ibigay ang cake at batiin siya ng congratulations. Pero bago pa man ako makapagsalita, mabilis na umatras ang asawa ko. Magaspang at mabilis ang galo niya. Parang isa akong nakakahawang sakit na sobrang nakakadiri. Hindi niya ginantihan ang ngiti ko. Imbes na batiin ako gayang asawang sumama sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng buhay niya. Ibinuka niya ang bibig niya. At binitawan ang mga salitang habambuhay na mag-eko sa isip ko. Anong ginagawa mo rito nakakahiya? Yang dugyot mong damit ang jologs mo umalis ka nga rito wala kang karapatang pumunta sa lugar na to umalingaw-ngaw ang boses niya. Binasak nito ang katahimikang namuo sa paligid. Ang masalitang yon ay lumabas sa bibig niya ng napakatalas. Malupit. At walang kahit na anong awa. Dahil mahina ang background music. Nak-echo ang sigaw niya sa buong ballroom. Sa isang iglap. Tumigil ang mundo. Sa loop kwarto. 10. Hindi. Daan-daang pares ng mga mata ang sabay-sabay na lumingon sa amin. Ang mga VIP guests. Business partners. Mga boss. Pati ang mga hotel staff. Lahat sila napatigilat. Tumitik sa akin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nabura ang ngiti sa labi ko. Napalitan ng pamamanhit ng buong mukha ko. Yung kamay kong may hawak na tsake. Kasing lamig ng yelo. Hindi ako makapaniwalang tiningnan ang lalaking nasa harap ko. Ang lalaking ito na nakasuot mamahaling suwet. Ang lalaking tasno at punong-puno ng prida. Ay, ang parehong lalaki na umiyak sa kandungan ko nung natanggal siya sa una niyang trabaho. Ang parehong lalaki na nakisyare sa akin sa isang plato ng pagkain. Dahil wala kaming pambili ng ulam nun. At ngayon, dahil lang nakarating na siya sa itaas. Nakaya niyang durugin ng pino ang dignidad ko sa harap ng daan-daang estranghero, naging sobrang awkward at uncomfortable ng atmosphere sa ballroom. Nagsimula na ang bulungan mula sa iba't ibang direksyon. Parang mga bubuyoh na umaaligid sa ulo ko. Dinig na dinig ko ang makomento nila. May mga nakatingin ng nandidiri habang tinatakpan ang bibig nila. Parang dumi ang presensya ko na nakakasirang ang hangin na nilalanghap nila. May tumawa ng mahina.
Pang-insulto. Tinuturo ang laylayan NG. Palda ko na hindi kasing perfect NG. Tahi NG. Designer gowns nila. My gosh. Sino ba yang squatter na yan ng kapal ng mukhang pumasok sa ganitong ka-exclusive na event? Bulong isang babaeng naka-silver gown malapit sa akin. Baka baliw yan na nakapasok galing sa kalye. Tingnan mong gaswat. Nakakasira na view. Sagot naman ng lalaking kasama niya. Sabay tawangang mapakla. Napalunok ako. Ang pait. Sumikip ang dibdib ko. Parang may malaking tipa ng bato na biglang dumagan sa baga ko. Tinitigan ko ang mga matangang asawa ko. Umaasang makakakita ako kahit kaunting pagsisisi. Umaasa akong babawiin niya ang mga sinabi niya. Umaasa akong marerealize niyang ang babaeng nilait niya. Ay, ang babaeng isinakripisyo ang kabataan. Para lang masigurong busog. Siya. At palaging plansado, ang damit niya. Pero wala akong nakita. Wala. Kundi puro, pride na bumulag. Sa katinwan niya. Nagiwa siya ng tingin. Taas baba ang dip-dip niya. Nakpipigil ngang galit. Na para bang ako ang gumawa ngang pinakamalaking kasalanan ngayong gabi. Pakiramdam ko hinubaran ako sa harap ng publiko. Bawat titik sa kwartong, ito ay parang kutsilyong bumabalat sa pagkatao ko. Ang kahon ng tsake na hawak ko. Na ginawa ko ng may punong-punong, pagmamahal at magagandang panalangin. Ngayon, pakiramdam ko ito na ang pinakastupid na bagay na nadala ko. Nang mag-iwas ang tingin sa akin ang asawa ko. Narealis ko ang isang napakasakit na katotohanan. Ang lalaking minahal ko ay patay na. Pinalitan na siya ng isang sakim na halimaw na binulak ang ambisyon at posisyon. Parang huminto ang oras. Nakatayo pa rin ako sa parahong pwesto. Napapalibutan ng mga mapanghusgang tingin mula sa mga taong ni hindi ko man lang kilala. Ang nakakasakal na katahimikan ay binasak ng isang matinis at marteng tawa. Isang tawa na punong-puno ng pangmamalit. Galing ito sa babaeng naka-maroon dress. Na kanina pa nakadikit sa asawa ko. Humakbang siya palapit at pumwesto sa mismong tabi ng asawa ko. Sinadya niyang hawakan ang braso nito ng napaka-protective. Parang isang reyna na pinoprotektahan, ang hari niya laban sa isang pulubi sa kalye. Pinasadahan ako ngang tingin ng babae mula ulo hanggang paa. Nanitang mga mata niya. Ang labi niya ay nakasmirk na sobrang nakakainsulto. Oh my God! Sir Direktor! Tawag niya sa asawa ko gamit ang malanding boses. Saan ba galing ang guskusin na bumaba na ba ang security standard ng 5-star hotel na ito? Kaya nakapasok ang isang taong grasa na may dalang maduming karton sa party natin imbes na paksabihan ang babae. Bumuntong hininga ng malakas ang asawa ko at tumango bilang paksangayon. Ni hindi niya magawang tumingin sa mata ko. Hinayaan niyang insultuhin ng ibang babae ang sarili niyang asawa. Hindi ko rin alam. Bakit trespasser? Sagot ng asawa ko. Sinadya niyang lakasan ang boses niya para marinig ng gatao sa paligid. Tawagin niyo ang security. Palayasin niyo siya ngayon din sinisira niya ang ambiyanse nge. Parti ko ang masalitang iyon ngeng, asawa ko. Ang naging huling suntok na dumurok sa mga natitira kong pasensya at pagmamahal sa kanya? Sa segundong giyong. May isang bagay sa loob ko ang naputol. Pero nakakapagtaka. Hindi ako nawasak. Imbes na masira. Ginising nito ang isang parte nge. Pakatao ko na matagal nang natutulog. Ang hapdi sa dibdib ko. Ang luhang nakbabadyang tumulo. At ang hiya na sumasakal sa liko. Lahat yon ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ang lahat ng isang malamig at purong enerhiya. Isang purong galit na namuo at naging isang absolute na autoridad. Hindi ako umiyak.
Hindi ko iniyuko ang ulo ko gaya ng isang talunan. Itinuwit ko ang likod ko. Itinaas ko ang nuko. At tinitigan ko ng diretso sa mata ang babaeng naka-red dress. Bago ako bumaling sa asawa ko, sinampal ako ng realidad ng napakalakas. Ang asawa ko ay hindi pala isang kawawang lalaki na kailangan ng suporta. Isa siyang linta na walang utang na loob. Ang lahat ng sakripisyo ko, lahat ng sikretong itinago ko para lang protektahan ang pride niya. Wala palang kwenta sa lalaking ito. Ginawa niya ang desisyon niya ngayong gabi. Pinili niya ang pekeng kinang. At itinapon ang tunay na diamante na nakpanggap bilang ordinaryong bato sa tabi niya. Nang makita ang babaeng naka-red dress na hindi ako nagre-react, mas lalo siyang nainis. Itinaas niya ang kamay niya at kumawi sa entrance. Tinatawag ang mag-guards. Guard kaladkarin niyo nga palabas. Yang baliw na yan bago pa dumating ang VIP bosses natin at makita ang kalat na tumatinis niyang siga. Dalawang malalaking security guards na nakaduty sa labas ng ballroom ang mabilis na tumakbo palapit sa amin. Bakas ang panik sa mukha nila. Takot silang masisanta dahil may nakapasok na hindi imbitado. Nagbigay daan ang mga bisita sa dalawang guard. Tinitingnan nila ako na parang isang palabas na sobrang nakaka-entertain. Humalukip-kip ang asawa ko. Nagbigay ng mapanlisik na tingin na nagwawarning sa akin na huwag nang gumawa ng eskandalo at umalis na lang agad sa paningin niya. Lumapit sa akin ang isa sa mga guards. Inabot niya ang malaki at magaspang niyang kamay. Handa ng kwelyuhan ako at kalat ka rin palabas. Pero bago pa man dumapo ang magadaliri niya sa damit ko. Hinarap ko siya. Tinitigan ko siyang isang napakatalim na tingin. Natumagos ng diretso sa mga mata niya. Hindi ito tingin ng isang asawang inaapi, kundi isang tingin na may matinding autoridad. Tingin ng isang boss na nasanay magbigay ng utos. Subukan mong hawakan ako. Sabi ko, hindi malakas ang boses ko. Hindi ako sumigaw o nag-iskandalo tulad ng ginawa ng asawa ko kanina. Pero ang tono ko ay sobrang lamig, mababa, at punong-puno ang pakbabanta na nakakaintimidate. Biglang nagbago ang aura na lumalabas sa akin. Hindi na ako ang simpleng babae na naguguluhan sa gitna ng isang marangyang party. Tinawa ko pabalik ang tunay kong pagkatao. Ang personalidad na ilang taong kong gitinago sa likod GNG, duster at aprong sa kusina. Gulat na napatigil ang security guard. Naiwang nakalutang sa era ang kamay niya. Biglang may pag-aalinlangan sa mukha niya. Siguro naramdaman ng instinto niya na ang taong kaharap niya ngayon ay hindi isang ordinaryong tao. Kahit pa iba ang hitsura ng suot ko. Umatras siya ng isang hakbang. Lumunok ng kinakabahan. At tumingin sa asawa ko para humingi ng tulong o instruction. Mukhang nagulat din ang asawa ko sa naging reaksyon ko. Kumunot ang gnoo niya. Bahagyang bumuka ang bibig na parang may gustong sabihin. Pero natigilan siya dahil sa kakaibang katahimikan na bumabalot ngayon sa amin. Hindi pa man tuluyang bumabagsak ang bagyo. Pero nararamdaman ng lahat ng tao sa kwartong yon ang nakakasakal na bigat ng hangin. Hindi nila alam na ang gusgusing babae na kalalait lang nila ay maya-maya lang babaliktarin at dudurugin ang mundo nila. Sobrang bigat at nakakatakot ng katahimikang namutawi sa lugar namin. Ang lamig na galing sa aircon ay nagsimula ng manuyo hanggang buto. Pero sa tinding ang galit na kumukulo sa dibdib ko, wala na akong maramdamang lamig. Ang higanteng security guard na balak sana akong kalatkarin ay nanigas na sa pwesto. Napaatras siya habang namumutla.
Parang natauhan siya na ang pangingibabaw sa boses at tingin ko ay hindi lang basta pananakot mula sa isang babaeng nababaliw. Hindi siya, naglakas loob na humakbang pa. Ang kamay niyang nakabitin ay ibinaba niya pabalik sa tagiliran niya. Lumunok siya. Nang hirap na hirap. Lumingalinga. Tumingin sa asawa ko para humingi ng proteksyon. O kahit anong clue kung ano ba ang gagawin niya. Pero maski ang asawa ko ay gulat na gulat. Nakawangwang ang bibig. Parang pinipigilan ang hininga. At nakatitik sa akin na may halong pakalito at pamumuo ng kahihiyan nang makita ng babaeng nakamarun dress ang biglang pagiging awkward ng sitwasyon. Napairap siya sa inis. Umirap siya ng may halong matinding pagmamataray. Parang ako talaga ang dahilan ng pakasira ng party ngayong gabi. Siniko niya ang asawa ko. Sinusubukang bawin ang kontrol sa sitwasyon. Direktor. Anong hinihintay mo? Bakit mo hinahayaang intimidate ng baliw na? Yan ang Hotel Security 5-star hotel to. Hindi ito palengke para magsisigaw siya. Tawagin mo na ang ibang guards, ipahila mo na siya palabas bago pa dumating ang big boss natin. Tapo tayo kapag nakita niya ang kajologzan na tumabilis na bulong na babae. Pero sinadyang niya. Paring lakasan para marinig naming lahat. Dahil sa kalabit at salita nege babae. Parang nagising sa pagtulala ang asawa ko. Ang kaninang namumutla niyang muha ay biglang namula ulit dahil sa galit at sa natapakan niyang pride. Pakiramdam niya. Inaapakan ng sarili niyang asawa. Ang autoridad niya sa harap ng mga katrabaho at ng kabit niya. Humakbang siya papalapit. Dinuro niya. Ako nanginginig niyang hintuturo sa mismong muha ko. Makinig ka nga sa akin, hindi ko alam kung anong agenda mo sa pagpunta rito para hiyain ako, pero inutusan kita na tumalikot at lumabas sa kwartong ito. Ngayon din, bitbitin mo yang basurang dala mo at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin ngayong gabi. Wala kang utang na loob, binibigyan naman kita ng panggastos buwan-buwan. Tapos ito ang igaganti mo sa akin, ang ipahiya ako sa pinaka-importanteng araw sa buhay ko, pasigaw siyang nagsalita. Pinipigilan, pero ramdam mo ang purong pandidiri. Pakariningang nga salitang yon mula sa bibig ngang lalaking pinaksilbihan ko ng buong puso, sa loob ngang halos 10 taon. Nakaramdam ako nga kakaibang ginhawa. Ginhawa. Ilang buwan kong pinilit isantabi ang masasamang hinala ko sa pagbabago niya. Lagi akong naghahanap ng excuse para i-justify ang biglang paginit ng ulo niya. Ang madalas niyang hindi pak-uwi, at ang amoy ng pabango ng ibang babay sa mapolo niya. Binulak ko ang sarili ko para lang maprotektahan ang sagradong sumpaan namin sa kasal. Pero ngayong gabi, sa ilalim na mamahaling handelir na ito, tuluyan nang nawasak ang maskara niya. Siya mismo ang sumira nito. Tingnin niya. Ang maliit na panggastos na binibigay niya buwan-buwan ay ang pinakamataas na form ng kabaitan. Ni hindi niya alam na ang perang yon ay kulang papambayat sa kuryente ng bahay namin. Tinakpan ko ang lahat ng kakulangan niya gamit ang sarili kong pera. Palihim. Para lang maramdaman niyang siya ang haliging tahanan na may silbi. Habang tinititigan ko ang asawa ko na punong pandidiri sa akin. Biglang nak-flashback ang nakaraan ko. Ang napakalaking sikreto na itinago ko ng mahigit 10 taon ay umikot ngayon sa isip ko. Parang pelikula. Hindi kailanman nalaman ng asawa ko kung sino talaga ako. Unang araw pa lang na nakakilala kami sa isang mumurahing kapahan sa tabingang kalsada. Nagpakilala na akong isang ulila na raketera para lang mabuhay. Itinago ko ang katotohanan na ako ang nag-isang anak at kaisa-isang tagapagmana ng isang dambuhalang konglomerat na kumokontrol sa iba't ibang industriya sa bansa. May negosyo ang pamilya namin mula sa real estate
mining. Hanggang sa media. Lumaki ako sa isang haulang ginto. Napapalibutan ng mga katulong. Bodyguards. At mga taong plastik na lumalapit lang dahil sa yaman naga pamilya ko. Sawang-sawa na ako sa kapakanan ng lahat. Kaya naman. Pagkatapos kong mag-master's degree sa abroad, humingi ako ng permiso sa yumaong parents ko na itago ang identity ko. Gusto kong makahanap ng taong totoo. Taong mamahalin ako ng walang pakialam sa balancing bank account ko o sa apelyido ko. At akala ko, nahanap ko yon sa lalaking ito. Nung nagpakasal kami, mariing tumutol ang pamilya ko para sa daddy ko. Ang asawa ko ay walang direksyon sa buhay at puro lang hangin ang ambisyon. Pero umiyak ako at nakmakaawa. Kinumbinsi ko ang pamilya ko na mabuting tao siya. Sa huli, pumayag sila. Pero may isang kondisyon. Bawal kong gamitin ang yaman ng pamilya namin para tulungan siya ng direkta. Kailangan kong mamuhay base lang sa kinikita niya. Pumayag ako sa kondisyong yon ng buong tiwala. Ilang taon akong nagdusa. Naktiis na gutom. Nagsuot ng maukay-ukay. At tumira sa masikip na apartment. Para lang protektahan ang pride ng lalaking ito. Pero nung nagsimulang bumaksak ang kumpanya niya, at muntik na siyang masisanta dahil sa financial crisis, ilang buwan na ang nakakalipas. Binasak ko ang pangako ko. Hindi ko siya kayang makitang umiyak gabi-gabi sa sobrang desperasyon. Nang hindi niya alam. Palihim kong tinawagan ang legal team ng pamilya namin bilang mainher. Nagbigay akong direct order na i-acquire at bilhin ang kumpanya niya. Nag-inject ako ng bilyon-bilyong piso para hindi sila mabankrupt. At nagbigay ako ng special instruction sa bagong CEO. Na i-promote ang asawa ko bilang director. Sinalba ko ang karir niya. Sinalba ko ang pride niya. Sinalba ko ang future niya. Ang buong luho ang party ngayong gabi. Ang masasarap na pakain kinakain nila. Ang mamahaling wine na iniinom nila. Lahat ng iyon ay galing sa sarili kong pera. Akin ang kumpanyang ito. At ang lalaking nasa harap ko ngayon, na sinisigawan, ako at tinatawag, akong squatter. Ay empleyado ko lang. Ang syoklap nguiro niya. Napakasakit. Pero sabay rin itong nagbigay sa akin ng walang hanggang lakas. Umalingaw-ngaw sa tanga ko ang huling biling ng mommy ko bago siya namatay. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko at sinabing ang tunay na pagmamahal. Hindi ka kailanman ibababa? Kung dumating ang araw na makalimutan ng lalaking yan kung paano ka irespeto. Ipakita mo sa kanya kung sino ang tunay na may suot ang korona. Ngayon, naintindihan ko na ang ibig sabihin ni mommy, may hangganan ang pasensya. At ang pasensya ko ay opisyal nang naubos ngayong gabi sa isang napakabagal, kalmado, at kalkuladong galaw. Inalis ko ang tingin ko sa asawa ko. Tiningnan ko ang simpleng totebek na kanina ko pahawak sa kaliwang kamay ko. Katabi ng box ng cake. Kupas na ang itim na bag. Malayong malayo sa mamahaling leather bags na giling Paris. Nabitbit ng kababaye sa kwatong ito. Ang mga taong kanina pa nanonood sa away namin ay nagsimulang magbulungan ulit. Nang makita nilang nakayuko ako sa bag ko, may ilang tumawa pa nga ng nakakaloko. Inakalayatan nilang may ilalabas akong patalim. O kaya tissue para punasan ang mga luha ko. Na, in reality, ay wala namang tumulo ni isang patak. Tingnan mo. Anong kinukuha niyan?
Baka maglabas ng lumang Tupperware yan. Pang-aasar ng isang matabang lalaki sa likuran ng asawa ko. Mag-ingat kayo. Baka may dalang granada, yan dahil na-hurt na pinapalayas. Sagot ng isa sabay tawa ng malakas. Wala akong pakialam sa mga pang-insulto nila. Nakbingi-bingihan ako. Nakatutok lang ang atensyon ko sa zipper ng tutubah ko. Dahan-dahan. Binuksan ko ang zipper. Sa loop and bag na mukhang luma sa labas. May isang pure black na leather wallet. May built-in fingerprint scanner. Ito ang sikreto kong wallet na lagi kong daladala. Pero ni minsan, hindi ko pinaalam sa asawa ko na na-exist ito. Ipinasok ko ang kamay ko sa bag. Idiniin ko ang hinlalaki ko sa fingerprint sensor na wallet. May tumunog na mahinang click bilang senyales na bukas na ang wallet. Kinapang nga daliri ko ang loop nito. Hinanap ko ang isang manipis na bagay na nagsisilbing simbolo ng pinakamataas na kapangyarihan sa loob ng konglomerata namin. Ang bagay na ilang taon kong sinadyang itago sa pinakamadilim na lugar. Ngayon, handa na itong makita ang liwanag. Mahigpit na hinawakan ng kamay ko ang malamig na metal. Handa ko na itong ilabas. At durugin ang lahat ng kayabangan na nasa loob ng kwartong ito. Lalong sumikip at nakakasakal ang hangin sa loob ng ballroom nang dahan-dahan kong ilabas ang kamay ko mula sa tote bag. Daan-daang mata ang nakabantay sa bawat maliit kong galaw. Ang babaeng naka-red dress sa tabi ng asawa ko ay naka-cross arms na. Nakangisi. Hinihintay ang isang nakakatawang eksena na siguradong mangyayari. Ang asawa ko naman ay nakatitig sa akin na nakating ang panga. Handa na ulit mag-utos sa gorge na kalad ka rin ok. Kung gagawa ako ang panibagong nakakahiyang eksena. Pero, ang lumabas mula sa bag ko ay hindi lumang Tupperware, maduming tissue, o anumang mumurahing gamit na pinagtatawanan nila kanina. Ang bagay na hawak-hawak ngayon ng kanang kamay ko ay isang ID card. Pero, hindi lang ito basta ID card. Isa itong rectangular VIP access card. Nagawa sa 24 karat solid gold. Nakakasilaw ang kislap nito nang tamaan ng liwanag mula sa mga naklalakihang kristal chandelier sa itaas namin. Sa gitna ng card, may naka-engrave na 3D logo ng isang agila na nakabuka ang pakpak. Sa ibabaw ng isang korona, ang logo ay napapalibutan ng maliliit na diamante. Reflect ng kulay bahagari. Sa ibaba ng logo, naka-emboss sa kulay itim ang pangalan ng mother company ng pinakamalaking conglomerate sa bansa. Kasama ang mga high-level security access codes. 5 piraso. Langgang pinrint. Energy card. Na ito. Sa buong mundo. Eksklusibo lang na hawak ng mga core family members na nakmamay-ari sa konglomerate. Ang card na ito ang absolute key. Para buksan ang lahat ng pinto. Para ma-access ang bilyon-bilyong bank accounts. At para magbigay ng supreme command sa lahat ng subsidiary companies, kabilang na ang mismong kumpanya na pinagtatrabahuhan ng asawa ko ngayon. Itinaas ko ang hold card. Hinayaan kong silawin nito ang paningin ng mataong nakapaligid sa akin. Sa unang, maga, segundo. Walang nakreact. Karamihan sa kanila. Lalo na yung mga ordinaryong empleyado. Ay kumunot ang, no. Hindi nila alam kung anong hawak ko. Inakala nilang laruang bakalang ito. O palamuting dinala ko para magpapansin. Ang babaeng naka-red dress ang bumasak sa katahimikan. Tumawa siya ng napakalakas at napakatining. Tinuro niya ang gold card. Sa kamay ko gamit ang daliri niyang may bright red na nail polish. Oh my God!
Membership card ba yan sa palengke o loyalty card sa mumurahing salon? Bali ka na nga talaga. Iniisip mo ba na ang mumurahing bagay na yan? Mababago ang fact na isa ka lang, squatter na hindi nababagay rito, Anton. Itong asawa mo kailangan nang ipasok sa mental hospital, sigaw niya sabay tawa ng malakas. Parang yun na ang pinakanakakatawang joke sa buong mundo. Napasmirk din ang asawa ko. Punong-punong mang pandidiri ang mukha niya. Tama na nga yan, itigil mo na tong drama mo, ipinapahiya mo lang ang sarili mo sa pagdadala ng laruang pambata na yan. Guard, huwag kayong tumunganga diyan, kalat ka rin. Niyo na siya ngayon di. Baho ko kayo, ireklamo sa pakakampalpak sa trabaho, kalat at umuhong na sikaw na asawa ko. Ang security guard, na nag-alangan kanina, ay muling humakbang palapit. Tiniklop niya ang manggas ng uniform niya. Halatang handa na siyang gumamit ngang dahas. Para lang mapaalis ako at may salba ang sarili niyang trabaho. Pero nanatili akong nakatayo ng matigas at hindi natitinag. Hindi ko ibinaba ang kamay kong may hawak na gold card. Alam ko kung ano ang susunod na mangyayari. Alam kong sa system room sa ibabangang hotel na ito. Na-detect ng internal security ang automatic tracking signal na naka-embed sa VIP card. The moment na inilabas ko ito mula sa signal-proof wallet ko, at hindi ako nakakamali, eksakto nung muntik ng sunggaban ng malaking guard ang kwelyo ko. Isang napakalakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa main entrance ng ballroom. Bleg ang dalawang makakapal na naradors na halos 3 metro ang taas. Ay padabog na bumukas. Parang itinulak ng isang napakalakas na puwersa. Ang pagampas engge pinto sa dingding ay gumawa eneecho. Na nakpatihil sa pakikot na duho na hatnak tao sa kwarto. Ang jazz music na tumutugtog ng mahina ay biglang huminto. Ang magatawanan, pang-aasar, at bulungan ay naglahong parang tinangay ngang ipo-ipo. Lahat niya ulo ay sabay-sabay na lumingon sa main door. Akala nila may nang hostage. O may emergency. Sa may pinto. Nakatayo ang isang may edad ng lalaki na kilalang kilala ko. Nakasuot siya ng mamahaling gray suit na medyo nagusot na sa bandang manggas. Tumutulo ang pawis niya na kasing laking ang butil ngang mais. Mula sa noo pababa sa kwelyo niya. Halos, maubusan siya ngang hininga. Parang tumakbo siyan maraton. Ang lalaking ito ay ang mismong CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng asawa ko. Ang pinakamataas na boss. Na nirerespeto at kinatatakutan lahat empleyado. Pati ng asawa ko. Siya ang lalakang personal kong inappoint ilang buwan na ang nakakalipas para patakbuhin ang subsidiary company na ito. Matapos ko itong isalba sa bankruptcy. Nang makita ang pagdating ng big boss niya, biglang nagbago ang reaksyon sa mukha ng asawa ko. Ang galit at kayabangan niya ay naglaho ng walang natira. Napalitan panik. Isang empleyado na nahuling gumagawa gulo sa isang importanteng event. Mabilis niyang itinabik ang kamay ng babaeng naka-red dress na nakadikit sa kanya. Inayos niya ang necktie niya habang nanginginig. Nakpaskil siyang pinakapeke at pinakamatamis ng ngiti na nakita ko sa buong buhay ko. Tapos mabilis siyang naglakad sa gitnang crowd palapit sa CEO. Good evening. Si Roberto, isang malaking karangalan po na makita namin kayong dumalo ngayong gabi. Pasensya na po sa maliit na gulo kanina. May bali lang pong trespasser na nakapasok sa kwarto natin. Pero inaasikaso na pong security. Bating asawa ko na may tonong sip-sip. Medyo yumuko pa siya para magpakita ng sobrang pagalang. Pero ang nangyari pagkatapos ay naging dahilan para pigilin ng lahat ng tao sa kwarto ang hininga nila sa sobrang pakagulat. Ni hindi man lang tiningnan ng CEO ang mukha ng asawa ko.
Hindi niya rin sinagot ang pagbati nito. Marahas na itinulak ng matandang CEO ang balikat ng asawa ko. Kaya muntik itong matumba sa gilid. Nakalok ang paningin ng CEO sa kumikinang na bagay na hawak ko pa rin sa ere. Nanlaki ang mga mata niya. Namutla ang mukha niya nang makita ang logo ng Agila sa gold card. Inignore niya ang lahat ng tao. Tumakbo papalapit sa akin ang CEO. Sobrang nakmamadali ang mga hakbang niya. Kaya muntik pa siyang madapa sa karpet. Pero wala siyang pakialam. Nang 2 metro na lang ang distansya niya sa akin. Ang lalaking kinatatakutan ng lahat ng empleyado sa building na ito ay biglang huminto. Inayos niya ang nagusot niyang suit gamit ang nanginginih na mga kamay. Huminga ng malalim. Tapos, dahan-dahan siyang yumuko. Hindi lang basta bow. Ay sa itong 90-degree deep bow. Isang pambihirang respeto na ibinibigay lang sa nag-isang may hawak ng absolute power. Sa nakakamatay na katahimikan. Umalingaw-ngaw ang boses ng CEO sa buong ballroom. Dinig ang panginginig sa boses niya dahil sa halo-halong respeto at matinding takot. Good evening po. Madam Chairman. Taos puso po akong humihingi ng tawad dahil nahuli ako sa paksalubong sa inyo. Wala po akong natanggap na abiso na personal pong bibisita ang main owner nga Empire Group sa maliit naming even ngayong gabi. Muli po. Patawarin niyo ang pagkukulang ko. Sa sandaling yon. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para sa lahat ng nakarinig, freeze ang oras. Ang buong ballroom ay naging kasing tahimik ng sementeryo sa madaling araw. Walang sino man ang naglakas loob na huminga. Nakanganga ang asawa ko. Nanilisik ang mga mata niya. Hindi makapaniwala sa nakikita niya. Biglang nanghina ang mga tuhod niya. Napabagsak siya at napaupo sa carpeted na sahi. Ang mukha niyang kanina ay pulang-pula. Ngayon ay kasing puti na ang papel. Parang nadrain ang lahat ng dugo sa katawan niya. Ang babaeng nakaret dress na tinawanan ako kanina. Ngayon ay nanigas na parang tuot. Matinding nangingini ang katawan niya. Non-lalaki ang gamata siya takot. Parang nakakitang Grim Reaper na susundo sa buhay niya. Ang security guard na balaksana, akong kalatkarin, ay dahan-dahang napaatras. Hanggang sa bumangga ang likod niya sa lamesa. Puno ngang malamig na pawis ang mukha niya sa sobrang kaba. Narealize na nilang lahat ang isang nakakapanindig balahibong katotohanan. Ang dugyot at joloks na babaeng kakataboy. Kakalait. At kakapahiya lang nila. Ay, ang legal na mayari ng lupang tinatapakan nila. At hanging nilalanghap nila sa kumpanyang ito. Ang katahimikan na bumalot sa marangyang ballroom ay nakakamatay. Parang huminto ang pagtibok ng oras para sa bawat kaluluwang nandun sa kwarto. Ang boss ng asawa ko. Ang CEO na may hawak sa libo-libong empleyado. Ay, nanatili pa ring nakabaw. NG 90 degrees sa harap ko, nanginginig pa rin ang katawan niya. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa nuniya. Pabaksak sa maroon na karpet sa ilalim ng sapatos niya. Hindi niya inangat ang ulo niya hanggat hindi ko siya binibigyan ng permiso. Isang napakalaking anomali para sa lahat ng nakakita. Ang may edad na lalaki na palaging naglalakat ng taas no at kinatatakutan ng buong management. Ngayon ay nakayukong walang laban sa harap ng isang babaeng nakasimpleng white polo at ordinaryong palda. Ang dahandang mata na kanina ay nakatingin sa akin ng may pagmamalit at panginsulto. Ngayon ay naging blangkong, titik na puno ng tinding takot. Sa wakas, narealis nilang hinukay lang nila ang sarili nilang libingan
para sa makarir nila. Huminga ako ng malalim. Nilanghap ko ang hangin na ngayon ay kontrolado ko na ng buong buo. Soy siyang koamado. Pero nagumapaw sa autoridad na boses. Binasak ko ang nakakasakal na katahimikan. Inutusan ko ang boss ng asawa ko na tumayo ng tuwid. Agad na sumunod ang matanda. Tumayo siya. Pero bahagya pa ring nakayuko ang ulo. Hindi niya kayang makipag-eye contact sa akin. Sa nanginginig na boses. Muli siyang humingi ng tawad sa nakakahiyang insidenteng naranasan ko. Nakpanik siyang nakpaliwanag. Nakakatanggap niya lang ng emergency notification mula sa Central Security the moment na inilabas ang VIP Gold Card. Na siyang senyales to ng pagdating ng majority shareholder at sole heir ng buwang conglomerate. Nang marinig ang direktang paliwanag mula sa mismong CEO nila, ang natitirang pag-asa sa puso nga, taong nakakala na isa lang itong joke, ay tuluyang nadurok. Sinampal sila ng malakas ng katotohanan. Hindi ako balif. Hindi ako pulubi. Ako ang mayari sa lugar na ito. Ibinaling ko ang tingin ko sa ibaba. Diretso kung nasaan ang asawa ko. Ang lalakang malakas ang loop na sumigaw at magpalayas sa akin kanina. Ngayon ay nakaluhod na sa carpeted floor. At sobrang awang-awa sa sarili. Namumutla siya. Walang natirang dugo sa mukha. Nanlalaki ang mga mata niya. Nakatitik sa akin ng may matinding gulat. Parang nakakita siyang multo mula sa nakaraan. Nakawangwang ang panga niya. Pero walang lumalabas na salita sa lalamunan niya. Mabilis ang paghinga. Taas baba ang dibdib. Senyales ang matinding panik na unti-unting kumakain sa katinuan niya. Narealis niya ang pinaka-nakakatakot na katotohanan sa buhay niya. Ang mahirap niyang asawa na palagi niyang minamaliit. Ang asawa na lagi niyang tinuturing na pabigat. Ay siya, palang mastermind sa likod ng lahat ng success na. Na-enjoy niya ngayon ang lahat ng luxury perks. Matataas na posisyon. At malaking sweldo na nakpayabang sa kanya. Ay lahat direktang galing sa akin. Dahan-dahan. Humakbang ako papalapit sa kanya. Ang tunong flat shoes ko ay bumabasak sa katahimikan ng kwarto. Parang tunog ng martilyo ang isang judge na handa nang magbaba ang death sentence. Nang huminto ang dulo ng sapatos ko sa mismong harap niya. Tuluyan nang bumagsak ang lahat ng defense mechanism ng asawa ko. Ang kaambisyon, pride, at kayabangan na ipinakita niya kanina. Nawalang parang bula. Bigla siyang gumapang palapit. Itinapon niya ang lahat, dignidad, niya sa harap, dandang, empleyado niya, at desperadong niyakap ang pareho kong binti. Ang malamig at nanginginig niyang mga kamay, ay mahigpit na kumapit sa laylayan ng palda ko. Nagsimulang bumuhos ang mga luha mula sa mata niya. Binasa ang mukha niyang. Mukha ng sobrang kaawa-awa? Baba. Pakinggan mo ko. Misunderstanding lang to, hindi ko sinadyang paalisin ka. Babe, pakmamakaawa niya. Ang boses niya ay paos at nakakaawa. Tumingala siya. Pinapakita ang mukha niyang punong luha at pekang pagsisisi. Ako. Na-stress lang, ako masyado kanina. Ang daming pressure sa trabaho galing sa head office. Hindi ko alam yung sinasabi ko. Please. Pab. Patawarin mo ko. Ako to. Ang asawa mo. Ang lalaking pinakamamahal mo. Naalala mo pa ba nung nagsashare tayo sa isang plato? Noon di ba binuo natin ang mga pangarap natin ng magkasama, please? Huwag mo namang gawin sa akin to. Kailangan kita. Pakarinig ko sa masalita niya. Isang malamig na tawa ang lumabas sa mga labi ko.
Hindi malakas ang tawa ko. Pero sapat na para maktaasan ang balahibo ngang lahat ng tao sa kwarto. Yumuko ako para tingnan ang pulubi sa paanan ko na may tingin na ubos na ang pagmamahal. Stress pressure sa trabaho pagulit ko. Ang tono ko ay sarkastiko at nakakahiwa. Ginagamit mo ang stress para pagtakpan ang tunay mong ugali na isa kang sakim at walang utang na loob. Stress din ba ang nagbigay sa iyo ng karapatang hiyain ako sa harap ng lahat ng tao? Presure sa trabaho ba ang dahilan kaya nakikipaglandian ka sa murang babae sa tabi mo? Isang malakas at marahas na galaw. Inalis ko ang pakakakapit niya sa binti ko. Napasalampak siya patalikot. Pero sinubukan niya ulit gumapang palapit. Itinaas ko ang kamay ko. Sinanyasan siyang huminto. Huwag mo na akong hahawakan ulit. Kinukwento mo ang nakaraan natin, binabanggit mo yung panahong nagsashare tayo sa isang plato. Tama ka. Tandang-tanda ko ang lahat ng yon. Naalala ko kung paano ko tinis ang gutom para lang makakain kang mas malaki. Naalala ko kung paano ko tinahi yung butas mong polo para lang maging maayos ka sa trabaho. Itinago ko ang yaman ko. Nagtiis akong tumira sa masikip at tumutulong apartment. Dahil lang gusto kong protektahan ang pride mo bilang isang lalaki, binili ko ang kumpanyang ito. Nag-inject ako ng bilyon-bilyon para lang hindi ka mawalan ng trabaho. Tapos ito ang igaganti mo sa akin. Itatapon mo ang diamante para lang sa isang pirasong basura dahil sa sinabi ko. Napasinghap sa gulat ang babaeng nakamaroon na kanina pa nakatayo sa likod ng asawa ko. Ang maganda niyang mukha. Ngayon ay hulas na ang makeup dahil sa malamig na pawis. Nang dumapo ang tingin ko sa kanya, kusa siyang umatras. Nanginginig ang mga tuhod. Sinubukan niyang itago ang namumutla niyang mukha. Nanginginig ang mga labi niya. Walang masabing salita. At ikaw? Dinuro ko siya ng eksakto sa mukha. Tingin mo ba may lilitas ka manager title mo ngayong gabi? Ikaw ang may pinakamalakas na tawa nung iniinsulto ako. Proud na proud ka pang kumakabit sa isang pamilyadong lalaki na may posisyon na direktor. Bukas na bukas din. Hakutin mo na ang magagamit mo. Tanggal ka na. At sinisiguro ko sa iyo na mabablacklist ang pangalan mo sa buong industriya. Walang kahit isang kumpanya sa bansang ito ang tatanggap sa isang babaeng kasing babaeng moralidad mo. Agad na humagulgol ng hysterical ang babae. Napabagsak siya sa sahig habang tinatakpan ang mukha niya. Narealize niya na kakatapos lang wasakin ang buhay niya. Ibinaling ko ulit ang tingin ko sa asawa ko. Umiyak siya habang nagmamakaawa. Pinupukpok niya pa ang ulo niya sa sahig. Umasang makbabaho ang isip ko. Itinaas ko ang kaliwang kamay ko. Kinuha ko ang simpleng checkbox na kanina ko pahawak-hawak ng mahigpit. Binuksan ko ang cover ni box. Ipinakita ko sa kanya ang simpleng chocolate cake na may matamis na dedication sa ibabaw. Itinapat ko ito mismo sa mukha niya. Nakikita mo to, ito yung cake na gamit ang resipeng yumaong nanay mo. Ilang oras ko tong ginawa. Para lang i-celebrate ang success mo. Pumunta ako rito na may pinakamalinis na intensyon. Para i-celebrate ang pinakamasayang araw mo. Pero tama ka. Ang jologs kong itsura. Et en mumurahing cake na ito ay hindi nababagay sa ganito kagarang lugar. Dahan-dahan. Naglakad ako papunta sa isang malaking silver na basurahan sa kantong warto. Sinundan ang lahat ang mata ang paglalakad ko ng tahimik. Pagdating ko dun, binaliktad ko ang kahon. Ang tsak na ginawa ko ng may pagmamahal at magagandang panalangin ay nahulog. Bumaksak ito sa ilalim ng basurahan. Mahina lang ang tunog. Pero sobrang nakakadurog puso. Ang pagtapon no keke na yon ay hindi lang simpleng
pagtapon ng pagkain. Ito ang simbolo na tinatapon ko na rin, ang buong pagmamahal ko. Respeto ko. At commitment ko sa kasal na ito. Ang lahat ay basak na. At hindi na kailanman maayos pa. Tumalikod ako. Naglakad pabalik sa gitna at tumayo sa mismong tabingang boss ang asawa ko. Sa boses na napakalakas at may buong autoridad. Nagbigay ako ng absolute order na magpapabago ng lahat. Bawiin ang lahat ng company assets na nakapangalan sa kanya, ang company car, ang bahay, at ang lahat, NG access sa accounts lahat. At simula sa minutong ito, ang lalaking nakaluhot at umiyok sa sahig na iyan. Ay, tinatanggal ko sa trabaho. Fired with dishonor. Wala siyang makukuhang kahit isang pisong separation pay. Siguraduhin niyong bukas ng umaga. Malinis na ang lahat ng gamit niya sa building ko. Humiya ng hysterikal ang asawa ko. Tinatawag ang pangalan ko. Sinubukan niyang makwala. Pero mabilis siyang hinawakan ng 2 security guards. Kinaladkad siya palabas ng ballroom. Parang isang asong ulol. Sinabayan ng nga hagulgol ng pagsisisi na umaling-awngaw sa hallway ng hotel. Ang mataong nagtatawanan kanina ay nakayuko lang ng malalim. May iilan sa kanila na umiyak sa takot na baka mawalan din silang trabaho. Ang anniversary party na ito ay opisyal na naging pinakamasamang bangungot para sa mga traidor. At naging umpisa naman ang dunay kong pagbangon. Naglakad ako palabas ngumarang yang ballroom na iyon. Nang hindi man lang lumilingon pabalik. Iniwan ang masakit kong nakaraan. Habang buhay. Mabilis na lumipas ang panahon. Parang isang bagyo na nagwalis sa lahat ng basura sa buhay ko. Halos 4 na linggo na ang nakalipas simula nung gabing mangyari ang eskandalo sa 5-star hotel na yon. Ang proseso, ang annulment namin, ay mabilis na umuzad. Mas mabilis pa sa inasahan ko, siyempre. Gamit ang walang limitasyong pera. At ang pinakamahaling na legal team sa bansa na naktatrabaho under may orders. Walang kahit anong pwedeng magpabagal sa kaso. Walang laban ang asawa ko. Sinubukan niya pang tumanggi na pirmahan ang annulment papers nung una. Akala niya siguro. Pag binatagal niya. Maawa ako at pabawiin ko ang lahat nege desisyon ko. Pero nakalimutan niya na ang babaeng binabangga niya ngayon ay hindi na ang martir na asawa na laging nagpapaubaya, kundi isang may-ari ng imperyo na nasanay mag-alis ng magalinta ng walang pag-alinlangan. Sa unang linggo pa lang matapos ang party, brutal nang hinampas ng realidad ang buhay ng asawa ko, kinaumagahan matapos siyang palayasin sa hotel. Dumating ang audit and security team ng kumpanya ko sa bahay niya. Ang 2-story, luxury house na lagi niyang ipinagmamayabang sa mga kaibigan niya. Hindi niya kasi binasa ng mabuti ang kontrak niya. Hindi niya alam na yung mamahaling bahay. Pati lahat ng furniture. At yung latest sports car na pinupost niya palagi. Ay full assets at nakapangalan sa kumpanya. Inilagay ngam guards ang mga mamahalin niyang damit sa loob ngam nga lumang karton ng noodles. Eksaktong ginawa nila kung paano niya ako itrato. Pinalaya siya sa bahay na bit-bit lang ang damit na suot niya. At ilang personal na gamit na walang value. Lahat na perks. Binavi ang bank accounts na ginagamit niya. Permanently frozen. Sa loob ng wala pang 24 oras. Bumagsak siya. Mula sa pagiging mayamang direktor. Pabalik sa pagiging mahirap at tambay na walang tirahan, nabalitang ko sa personal assistant ko na sa sobrang desperasyong niya. Pinuntahan ng ex-husband ko ang tsondo ng kabit niya.
Ang dating manager na nakaret dress na pinasisante ko rin ng gabing yon. Inakala niyang patutuluyin siya ng babay dahil sama matatamis nilang pangako nun. Pero sa tunay na ugali nga mga mukhang pera. Nung makita nga babay na dumating ang asawa ko na may bit-bit na lumang karton. At walang susi nga, magarang sasakyan. Pabaksak na isinarang ang babay ang pinto sa mismong mukha niya. Nagaway pang nga sila ng malala sa hallway ng kondo. Kaya ipinakalatkat din siya ng guards palabas. Ang pagtatraidor ay palaging naghahanap ng paraan para sirain ang mga taong gumagawa nito. Ngayon, literal nang palaboy-laboy ang ex-husband ko. Nakikitira sa mga kaibigan niya. Na unti-unti, naring lumalayo. Kasi palagi na lang siyang nangungutang para mabuhay. Ilang beses siyang pumunta sa main gate ng mansion ng pamilya namin. Nagmakava sa gitnang malakas na ulan. Nakaluhot habang isinisigaw ang pagsisisi niya sa harap ng CCTV. Pero hindi man lang ako natinak. Pinatay ko ang monitor. At ipinagpatuloy ang pag-inom ng mainit kong tsa. Ang awa ko sa kanya, matagal nang namatay. Kasabay nung tsake na itinapon sa basurahan nung gabing iyon. Ngayong araw ay napaka-espesyal. Sumisikat ang araw mula sa higanteng glass windows ng kwarto ko. Nagdodolong init. Na parang sine-celebrate ang kalayaan ko. Ngayong araw ang opisyal na unang pasok ko sa main head office ng kumpanya namin. Hindi na bilang asawang nagtatago sa anino. Kundi bilang main owner at chairman of the board. Na may full control sa lahat. Nakatayo ako sa harap ngang napakalaking salamin. Pinagmamastan ang reflection ko na ngayon ay sobrang iba na. Wala nang kumukupas na duster. Wala nang jologs na long sleeves at manang na palda. Ngayon, nakasuot akong navy blue na power suit. Nagawa pa ngang isang top designer mula sa Milan. Nagamit ito nga urangan tapang at elegance. Ang puting silk polo sa loop nito ay sobrang lambot sa balat ko. Nakaswat ako niya black stilettos. Handa nang gumawa ng mahakbang na nakaka-intimidate. Ang buhok ko na dati ay nakatali lang ng kung paano. Ngayon ay nakaayos ng napaka-elegante. Ang makeup ko ay professional. Nakabit akong maliit na akhilang bruh na may makadiamond sa lapang suede ko. Ito ang simbolo na ang reyna ay nakbabalik na sa trono niya. Ang biyahe ko papuntang opisina ay ineskortan isang VIP convoy nang huminto ang black limousine ko sa mismong tapat ng lobby ng pinakamataas na skyscraper ng kumpanya ko. Lahat NG top management staff. Kabilang na ang dating boss, ang ex-husband ko, ay nakapila na ng mayos sa 2 linya para salubungin ako. Pinuksan ng bodyguard ang pinto ko. Paulapet na heels ko sa na lobby. Sabay-sabay na nagbo ng malalim ang lahat ng empleyado. Nagbigay ng highest level of respect. Sobrang tahimik. Tunok lang ng takong ko ang nakieho sa buong lobby. Tipid akong ngumiti nang makita ko ang isa sa mga security guard. Yung guard na humarang at nakbalak na palisin ako sa hotel party dati. Ang lalaki ngayon ay nakatayong matigas. Nanginginih ng malala. At pinagpapawisan ng matindi habang dumadaan ako sa harap niya. Hindi ko siya tinanggal sa trabaho. Kasi ginagawa niya lang naman ang duty niya nun. Pero ang takot na nararamdaman niya tuwing nakikita niya ako ay sapat na leksyon para hindi na niya husgahan ang mana, tao ba silang sa panlabas na anyo? Nagpatuloy ako sa paglalakad papunta sa private elevator. Gawa ito sa makapal na salamin at ginto. Ito ang elevator na magdadala sa akin diretso sa pinakamataas na floor na building. Nang sumara ang pinto en elevator. At dinala ako paitaas sa syudad. Nakaramdam akong matinding ginhawa sa puso ko, ang napakabigat na dalahin.
na ilang taon kong pinasan sa balikat ko. Ay, tuluyan nang nawala. Ang bulak na pakibak at mababang self-esteem na nakakulong sa akin noon ay na-wipe out na ng tuluyan. Inilaan ko ang malaking partengang kabataan ko para buuin ang isang lalaking may puso palangang halimaw. Pero ang trahedyang yon, hindi ako ginawang isang wasak na babae. Sa halip, ang sakit na yon ang nakpanday sa akin para maging isang espadang mas matalim at mas matibay. Bumukas ang pinto ng elevator sa top floor. Lumabas ako at sinalubong ng mga personal assistants ko. Naagad nagsitayuan nang makita ako. Naklakat ako sa mahabang hallway na may mamahaling paintings. Papasok sa mismong CEO office ko. Sobrang lawak ng kwarto. Ang bintana ay nagpapakita ng view ng buong Manila mula sa itaas ng ulap. Naglakad ako papalapit sa leather boss chair ko. Dahan-dahan kong hinawakan ang sandalan. Naramdaman ko ang lamig nito pero nagbigay ng sobrang ginhawa. Umupo ako. Inikot ko ang upuan paharap sa malaking salamin. Pinagmasta ng mga maliliit na building sa ibaba. Huminga ako ng malalim. At ngumiti ng punong-punong panalo mula sa kaibuturan ng puso ko. Wala na ang mga luha. Wala na ang pang-insulto. At wala na ang sakit. Ako na ang may kontrol sa sarili kong buhay. At simula sa minutong ito, wala nang sinuman ang pwedeng mang-apak sa akin. Ang madilim na nakaraan ay opisyal nang ibinaon sa lupa. Ang kwento tungkol sa isang mahirap at martir na asawa na nagpapaubaya ay tapos na. Ngayon, mag-umpisa na ang bagong yugto. Ang yugto kung saan ako, ang tunay na reyna, ay pamumunuan ang sarili kong imperyo ng taas no. Nakatingin ng diretso sa kinabukasan na punong kalayaan at walang limitasyong tagumpay. Kakaumpisa pa lang ang kwento ko. At excited na akong isulat ang bawat pahina nito. Gamit ang sarili kong gintong tinta.